Ang ating aralin po, iba't ibang kaloob, iisang espiritu. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. At ang pangunahing talata na ating tatalakayin, na ating pag-aaralan ngayon ay mula sa unang Korinto chapter 12, verse 1 hanggang verse 11. Ito yung spiritual gifts para matulungan tayong maunawaan ang layunin o kaya tema ng ating aralin ngayon. Isipin po natin ang isang orchestra. Ang orchestra po, isa siyang malaking pangkat ng mga musikero na tumutugtog ng iba't ibang uri ng mga instrumento ng sabay-sabay. Hindi ito binubuo ng isang uri lamang ng instrumento, kundi ang orchestra po, pagsasama-sama ng mga tunog mula sa string instruments, woodwind instruments, o sa mga brass at percussions na yung mga may trumpeta, may drums, may violin at iba pa. Na yung bawat isa po merong natatanging tunog at paraan ng paggamit. At kapag sila po ay nagkaisa sa ilalim po ng pangunguna o kaya kumpas ng isang conductor, lumalabas po ang isang maganda at malakas na musika. Ang ganun din po ito. Tulad din sa katawan nating mga tao na binubuo ng iba't ibang bahagi. May mata, may kamay, may paa at iba pang mga parte na bawat bahagi po may kanya-kanyang tungkulin, may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang gampanin. Ngunit nagkakaisa sa isang layunin. Ganyan din po pagdating sa usapin o kalagayan ng church o iglesia, ang katawan ni Kristo. Hindi tayo tinawag para maging mag-isa lamang, na hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya at nagtamo ng pangako ng kaligtasan at maging mga kakayahan para magkanya-kanya, na kundi tinawag tayo para maging nagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Ngayon po, siyasatin natin, pag-aralan po natin ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung saan ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng bawat isa sa atin sa gawain ng Diyos bilang parte ng iglesia. Hayaan po nating matuklasan ang kahulugan ng ating mga spiritual na kaloob at kung paano tayo makakaganap ng buo sa layunin ng Espiritu Santo. May 4 na pangunahing punto tayong pag-aaralan. Una, mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kaloob. Number 2, ang pagkakaiba-iba ng kaloob, ngunit isang pinagmulan. Number 3, ang layunin ng kaloob para sa kapakinabangan ng lahat. At sa 4 po, ang banal na namamahagi. Isa-isahin po natin ang mga puntong ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkasulat ni Apostol Pablo mula sa verse 1 hanggang sa verse 11. Una po sa verse 1 ng unang Korinto chapter 12, sinasabi po dito, "Ngayon, mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual." Sinasabi sa kanila ni Pablo, "Brethren, I do not want you to be ignorant." Pinapakita dito na sobrang mahalaga ang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa mga kaloob na espiritual. Kumbaga po, ang spiritual gifts, hindi maaring hindi natin ito malaman or hindi natin ito pag-aralan. Sa verse 2, sa pagpapatuloy ni Pablo, "Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, hinakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita." Ito po yung kalagayan noon ng karamihan ng mga kapatid sa Korinto, mga pagano. Particular po yung mga Romano, mga Grego, na kung tawagin din sila ay mga Gentile, na mga Hintil. At karamihan din po sa atin, gayon dati ang kalagayan. Maliban sa mga kapatid na yung kanilang mga magulang ay naging mananampalataya na muna bago pa isilang yung mga kapatid na yun. Pero sa talatang ito,
pinapaalala ni Pablo na noong sila ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus, sila po ay mga naakit at nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Ito yung mga larawan na mga inanyuan pero sinasamba nila noon. Dinadalanginan, mga idolo. Ayon dito, mga dumb idols. Mga walang kapangyarihan, walang mga buhay. Sa verse 3, kaya't nais kong maunawaan ninyo. Muli po na, katulad sa verse 1, idinidiin dito ni Pablo, yung sobrang halaga nung paksang ito na dapat malaman ng mga Kristiyano. Dito po, pinapakita ni Apostle Paul yung tunay na nagtataglay ng Espiritu Santo. Ang sabi dito, therefore, I make known to you na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. Ito po ay nagbibigay ng isang tiyak na pamantayan na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. Ang tunay na gawa ng banal na Espiritu hindi kailanman magiging sanhi para lapastanganin o sumpain ang Panginoong Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, hindi yung mga himala, hindi yung mga miracles, no, yung unang tanda ng Espiritu Santo. Hindi rin yung pagsasalita ng wika, kundi ang tanda po ng Espiritu, tamang pagpapahayag tungkol kay Jesus. Ibig sabihin po, tunay na espiritualidad ay Christ-centered, hindi gift-centered. Paalala po mga kapatid, hindi nangangahulugan na kapag sinabi ng isang tao ang salitang si Jesus ay Panginoon, tulad ng sinasabi dito, automatic na po yun na mula sa Espiritu Santo. At hindi rin po nangangahulugan na yung mga false teachers nagsasalita din sa pamamagitan ng Espiritu Santo kapag ginamit nila yung mga salita dito na that Jesus is Lord. Ang ibig ko pong sabihin, ang paggamit ng mga false teachers ng parehong salita, hindi po katibayan ng kanilang pag-aangkin na sila ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Yung panlabas po na anyo ng pananalita, hindi po garantiya ng katotohanan at agad-agad ay nasa katotohanan ang nagsasalita. Bakit po? Dahil ang ibig sabihin ng talatang ito, may mas malalim o kaya kaysa simpleng pagbigkas lamang ng salitang Panginoong Jesus o si Jesus ay Panginoon, ay meron itong mas malalim na ibig sabihin. Ang point dito ni Apostle Paul, hindi tungkol sa salita, kundi sa totoong pagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo. Dapat nating unawain na sa konteksto ng New Testament, kapag sinabing si Jesus ay Panginoon, ito ay isang totoo, ito po ay isang taos-pusong pagtatapat, at ito ay pagsuko sa pagkapanginoon ni Kristo. Na yung salita, o kapag sinabi na si Jesus ay Panginoon, isang deklarasyon na may kasamang tamang pananampalataya, deklarasyon na may kasamang tamang doktrina, tamang puso, at tamang pagsunod. So, hindi lamang po verbal na statement. Hindi lang yung verbal na sinasabi na si Jesus ay Panginoon, kundi ang ibig sabihin ni Pablo, yung tunay na pagpapahayag na si Jesus nga ay Panginoon sa puso, sa pananampalataya at katotohanan. Hindi yan magagawa ng sinuman maliban sa paggawa o sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, yung mga false teachers, mga bulaang guro, nagsasabi lang ng salita, pero hindi o kaya wala sila
sa katotohanan. May paalala or may babala ang Panginoong Hesus mismo na magkakaroon ng mga taong mukhang makadiyos, tunog biblikal, na mukhang makadiyos pero hindi totoo. Ganito po yung nakasulat sa Mateo chapter 7. Basahin natin ng verse 21 hanggang verse 23 po ito. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito, not everyone. At sa verse 22, sa araw na iyon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Gamit na gamit nila yung pangalan ni Jesus. Sa verse 23, at kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ginagamit ng mga false teachers yung pangalan ni Jesus. Nagpapanggap na tagasunod. Marami pang mga ministeryo. Nagpapropesiya, nagpapalayas ng mga demonyo, gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Pero hindi sila kilala o kinikilala ng Panginoon. Bakit po? Kasi hindi ang Espiritu Santo ang nasa kanila. Dahil ang Espiritu Santo po, hindi nagtuturo ng kasinungalingan. Dito sa John chapter 16 verse 13, ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng katotohanan. Kaya kung ang isang guro nagtuturo ng maling ebanghelyo, nagtuturo ng maling pagkakilala kay Jesus, maling doktrina, at maling pamumuhay, wala pong duda. Kapag ang isang guro o tagapagturo, tagapangaral, ganito ang nakikita, ganito ang makikita natin sa klase ng pamumuhay, sa tinataglay na doktrina, sa maling pagpapakilala kay Jesus at maling ebanghelyo, walang duda po yan. Hindi iyon mula sa Espiritu Santo. Kahit ilang beses pa nilang sabihin, kahit ilang beses pa nilang gamitin o kaya banggitin na si Jesus ang Panginoon, mananatili silang false teachers. Kaya mag-ingat. Ayon sa Biblia, sa unang 1 chapter 4 verse 1, maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. At sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 14 hanggang 15, sinasabi doon, si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapanggap na mga ministro ng katuwiran. Sa diwa pong ito, kung babalikan po natin yung ating main verse, ano nga ba yung ibig sabihin sa huling bahagi ng unang Korinto chapter 12 verse 3? At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, hindi ito tungkol sa literal na salita lamang. Hindi ito tungkol sa bibig o kaya yung verbal statement lang. Kundi ito ay tungkol sa tunay na espiritual na pagkilala kay Jesus, no? And that Jesus is Lord. Ito po ay yung tunay, ito yung malalim na pagpapahayag ng ang tunay na pagka-Diyos ni Jesus. Ito yung tunay at malalim na pagpapahayag ng pagkapanginoon ni Jesus. Malalim at tunay na pagpapahayag ng authority ni Jesus sa lahat ng kanyang ebanghelyo, yung kaligtasan sa pamamagitan niya, at ang pagsuko ng buong buhay sa Panginoon. Sa katotohanan pong ito, hindi magagawa ng isang tao kung walang Espiritu Santo. Kaya ang mga false teachers po ngayon, maaari nilang sabihin yung tamang salita. Pero hindi talaga nila isinasalita yung tamang katotohanan tungkol kay Kristo. Dahil hindi sila pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Muli po mga kapatid, hindi sinasabi ni Pablo na ang kahit sinong gumagamit ng salitang Panginoong Hesus, pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kundi ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul, yung tunay, yung tama at taos-pusong pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay gawa lamang ng Espiritu Santo. Number 1, mahalaga po ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kaloob. Number 2, ang pagkakaiba-iba ng kaloob, ngunit isang pinagmulan. Sa puntong ito, makikita natin na mayroon pong number 1, iba't ibang uri ng mga kaloob. Ito yung diversities of gifts. Number 2, iba't ibang paglilingkod, differences of ministries. And number 3, iba't ibang gawain o diversities of activities. Sa verse 4 ng unang Korinto chapter 12, sinasabi po dito, may iba't ibang uri ng mga kaloob, diversities of gifts. Pinapakita ni Pablo na yung mga spiritual na kaloob o spiritual gifts ay hindi iisa, kundi marami, magkakaiba. Hindi pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Subalit, iisang Espiritu. Ito po ay nagpapakita na anuman yung pagkakaiba-iba ng mga tinanggap na kaloob, ang pinagmumula naman ay iisa. But the same Spirit. Ito yung banal na Espiritu. Ito yung Holy Spirit. Ito yung kumikilos bilang tagapamahagi ng mga kaloob. Dahil iisang Espiritu ang pinagmulan, pantay ang halaga ng bawat kaloob. Kahit iba-iba yung uri. Ano pa po ang pagkakaiba o yung pagkakaiba-iba ng kaloob, ngunit iisa ang pinagmulan. Sa verse 5, iba't ibang uri ng paglilingkod. Ito naman yung differences of ministries. At may iba't ibang uri ng paglilingkod. Tumutukoy naman sa mga paraan ng paggamit ng kaloob. Ito yung mga practical na tungkulin o kaya practical na mga ministeryo na ginagawa sa loob ng iglesia. Ito yung mga ministries. Now, there are differences of ministries. Subalit, iisang Panginoon. Nagpapakita na ang lahat ng paglilingkod ginagawa para sa iisang Panginoon, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon na nagbibigay ng otoridad at direksyon. So, sinasabi po sa atin ni Pablo, may iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang Espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. At sa kasunod, sa verse 6, may iba't ibang uri ng gawain. Ang salita ditong gawain sa New King James Version ay activities. Sa King James Version yan, operation. Yan yung gawain. Sa Greek word po nun, energema. Tumutukoy sa mismong pagkilos ng Diyos. So yung gawain, yung activities, aktual na paggawa at pagpapakilos ng Diyos sa likod ng bawat kaloob. Ibig sabihin, yung bawat spiritual na kaloob na tinanggap mo, na tinanggap nating lahat, hindi lang yan talento o kakayahan, kundi yan ay gawa mismo o energema sa Greek word, pinapangyayari ng Diyos sa isang mananampalatayang tumanggap ng mga kaloob. Sa pagpapatuloy ni Pablo, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ito po ay nagpapatibay na ang pinagmumula ng kapangyarihan, ng operasyon, ng pagkilos, ng activities, at iba't ibang uri ng mga gawain, ang pinagmumulan ay ang Amang Diyos. Yan yung pagkakaiba-iba ng kaloob, ngunit iisang pinagmulan. Kung iba-iba po yung ating mga kaloob na tinanggap, iba-iba ang ating serbisyo at iba-iba din yung bunga ng ating ministeryo. Ganon pa man,
Huwag nating kakalimutan, iisa ang Diyos na gumagawa sa atin. Ang sa gayon po, yung papuri, hindi sa tao. Ang papuri ay tanging sa Diyos na nagbigay o nagkaloob ng lahat sa atin. Sa kasunod na punto ng ating aralin tungkol sa iba't ibang kaloob, iisang espiritu, number 3, ang layunin ng kaloob. Para ito sa kapakinabangan ng lahat. Basahin natin ang verse 7. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng espiritu. Ang verse namang ito, nagpapakita na yung bawat mananampalataya mayroong kaloob. Isang pagpapakita o manifestation ng presensya ng espiritu. The manifestation of the Spirit is given to each one, sa bawat isa. Ibig sabihin, ang bawat isang mananampalataya ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu. Bawat isang mananampalataya, kakikitaan na sila ay mayroong kaloob na spiritual. Ibig sabihin po, lahat tayo, ang bawat isa sa atin na mga sumasampalataya sa Diyos ay mayroong kaloob. Bakit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu? Sabi dito, upang pakinabangan ng lahat. Bakit daw po sa bawat isa ibinigay ang paghahayag ng Espiritu? Upang pakinabangan ng lahat. Ito yung pangunahing layunin kung bakit ibinigay sa bawat isa ang paghahayag ng Espiritu. Ang ating kaloob hindi pala para sa pansariling pagmamataas. Ang anumang kaloob na tinanggap natin, hindi pala yan para sa pansariling benepisyo, kundi para sa pangkalahatang kapakinabangan, sa pagpapatibay, sa pagpapalakas ng buong katawan ni Kristo. Ngayon, tandaan po natin itong layunin dito, ano? For the profit of all. Dahil sa mga susunod na talata, magbabanggit si Apostle Paul ng 9 na halimbawa ng mga kaloob. Maraming kaloob ng Espiritu, yung mababasa natin sa kabuuan ng Biblia. Maraming mga iba't ibang kaloob, mababasa natin sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan. Katulad nga yung itong pinag-aaralan natin dito sa 1 Corinto chapter 12 verse 8 hanggang 10. Makakabasa tayo dyan ng mga halimbawa ng kaloob kung saan binabanggit dyan ni Pablo 9 na mga halimbawa ng mga kaloob. Meron din sa 1 Corinto sa chapter 12 verse 28 at ganun din po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 12 verse 6 hanggang 8. Mahalagang unawain na yung 9 na kaloob na babasahin natin sa sulat ni Apostle Paul, hindi siya kumpletong listahan. Hindi 9 lamang, no? Kundi mga halimbawa na pinili ni Pablo para ituro ang purpose at ipaalala yung pagkakaiba-iba ng gawain ng Espiritu. Pinapakita nito na bagamat may nakalista yung kasulatan, hindi naman po limitado sa 9 lamang yung mga kaloob. Dahil naunawaan po natin na ang Espiritu gumagawa sa maraming paraan. Gumagawa ang Holy Spirit sa maraming paraan upang mapalakas at manginabang ang iglesia. Gaya ng sinasabing layunin na nakasulat sa verse 12, upang pakinabangan ng lahat. Narito po yung 9 na halimbawa na binanggit dito ni Pablo sa ating main verse. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu. So una po, salita ng karunungan, the word of wisdom. Ito yung kakayahan na maghatid ng insight. Ito yung kakayahan na maghatid ng solution mula sa Diyos na kakayahan. Mula sa Diyos sa isang komplikado
o tiyak na sitwasyon. At yung ikalawa, salita ng kaalaman. Ito naman yung natatanging kakayahang makaunawa at natatanging kakayahang makapagbigay ng impormasyon o katotohanang nagmumula sa Diyos. No? Kaalamang galing sa Diyos. Hindi yung sariling natututunan. Ito yung the word of knowledge. At sa kasunod po, verse 9, sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding espiritu. Ito yung katlo, no? Faith. Ngayon, yung pananampalataya dito, hindi yung pananampalatayang nagliligtas, kundi yung faith dito, isang natatanging antas ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapahintulot sa isang tao na makakita ng kahangahangang pagsagot sa pananalangin. Faith by the same Spirit. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. So yung ikaapat naman dito, mga kaloob ng pagpapagaling. Ito yung kapangyarihang maging instrumento o maging kasangkapan ng Diyos para maibalik yung kalusugan ng mga nagkasakit o may sakit. Gumamit si Pablo ng pangmaramihan, no? Mga kaloob. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling. Kasi bakit maramihan? Iba-iba kasi yung sakit. Then, iba-iba din yung paraan ng pagpapagaling. So, another gifts of healing. So, verse 10, sa iba'y ang paggawa ng mga himala. Ito yung kalima. Ito yung kakayahang gumawa ng mga kaganapang lumalampas sa natural na batas o natural na kalikasan. Nangyayari o nagagawa yon para ipahayag yung kapangyarihan ng Diyos. The working of miracles. And number 6, ito sabi dito, sa iba'y propesiya. Ito yung kakayahang maghatid ng isang mensaheng mula sa Diyos. Maaring maging inspirasyon, maaring pag-uudyok, o maaring paghahayag ng hinaharap, bagaman ito ay karaniwang nakatuon sa kasalukuyan. Ganyan naman po yung prophecy. Sa iba'y propesiya. And number 7, ang pagkilala sa mga espiritu. Ito yung kakayahang maunawaan yung isang mensahe o kaya isang pagkilos na nagmumula sa espiritu ng Diyos. O kakayahan na maunawaan ng isang mensahe o pagkilos kung yun ba ay sa espiritu ng tao or kaya yun ba ay sa masamang espiritu. Kaya discerning of spirits. Yun yung number 7. At sa ikawalo, sa iba'y ang iba't ibang wika o yung New King James Version, kinds of tongues. Ito yung kakayahang magsalita ng isang wika na hindi natutunan o isang banal na wika na hindi nauunawaan nung nagsasalita. And kaugnay niyang ikawalo na yan, ito yung ikasyam. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. To another, the interpretation of tongues. Ito yung kakayahang isalin o kaya bigyang kahulugan yung mga wika na sinasalita sa pamamagitan ng kaloob. Mga kapatid, mahalagang tandaan na yung siyam na kaloob na binanggit ni Pablo sa mga talatang ating binasa, mula sa salita ng karunungan hanggang sa pagpapaliwanag ng wika, hindi po yun ipinagkaloob para sa pansariling katanyagan, kundi ang mga iyon ay mga ipinagkatiwala sa mga mananampalataya sa iisang layunin. Hindi para maitaas yung sarili, hindi para magbenepisyo yung sarili, kundi para mapalakas, para mapatibay, at mapakinabangan ng buong katawan ni Kristo. Ang layunin po ng kaloob para sa kapakinabangan ng lahat. Yan po yung punto number 3. At ang kasunod, yung huling bahagi ng ating aralin, ang banal na namamahagi. Sa verse 11, ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa
at gayon ding espiritu. So yung lahat ng kaloob na espiritual na nabasa natin kanina, yung binanggit ni Apostle Paul mula sa verse 8 hanggang verse 10, yung karunungan, yung kaalaman, yung pananampalataya, yung pagpapagaling, maging yung himala, maging yung propesiya, yung pagkilala ng espiritu, at yung pagsasalitaan ng wika at pagpapaliwanag ng wika, iisa ang pinagmulan, ang Espiritu Santo, no? Ang lahat ng ito, wala dun sa mga naunang binanggit na mga kaloob, ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu. The same Spirit works o pinakilos. Ang salitang pinakilos po sa Greek word energy. Nangangahulugan po na siya ang gumagawa. Siya ang nagpapagana. Siya ang nagbibigay bisa sa bawat kaloob. So yung spiritual gifts, hindi siya bunga ng natural na talino ng tao. Hindi siya talento ng tao. Hindi galing sa sariling kakayahan, kundi ito ay mga biyaya na mismong pinapagana ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia. Dahil iisang Espiritu ang pinagmulan, walang sino man po yung dapat na magmalaki. Walang sino man yung magmataas laban sa iba. Na namamahagi sa bawat isa. Yung namamahagi, nagpapakita ng malayang pamimigay. No? Matalinong paglalaan. Maingat na pagtatalaga ng Espiritu. Kung kanino niya ibibigay yung isang particular na kaloob. Kaya, distributing to each one, sa bawat isa. Nagpapahiwatig din po ito na walang mananampalataya na walang kaloob. Lahat ay binigyan. Lahat ay tumanggap. Ngunit, hindi para-pareho yung kaloob. Lahat ay meron. Pero hindi po pare-pareho ang kaloob. Hindi ngayon dapat isipin ng sino mang mananampalataya na wala kang tinanggap na kaloob. Na walang ibinigay sa iyo ang Panginoon. Ang bawat miyembro ng iglesia, bawat parte ng katawan, bawat bahagi ng iglesia may silbi, may bisa. Nakabilang tayo sa iglesia hindi para pampadami lang ng bilang. Naririto tayo sa loob ng iglesia hindi para pangpuno ng upuan. Ang bawat mananampalataya po, ang bawat Kristiyano may bahagi, may kaloob na tinanggap, may tungkulin na dapat gampanan sa katawan ni Kristo. Tuklasin mo po yon. Alamin mo ang kaloob na meron ka, meron yan. Iba-iba, hindi pare-pareho. Kaya po, hindi dapat isipin na wala. Ngayon, hindi rin dapat mainggit na bakit ito yung kaloob. Hindi rin dapat magmalaki na yan ang kaloob na tinanggap mo. Sa pagpapatuloy po ng talatang ito, ayon sa pasya ng Espiritu. Ang pasya po, tumutukoy din ito sa malaya, sa matalino, sa sovereign decision ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi tayo yung pumili ng kaloob. Wala sa atin yung authority para mag-decide o pumili kung anong kaloob yung gusto natin. Hindi ito hinihingi base sa kagustuhan lang natin. At hindi rin ito ibinibigay dahil maganda yung personalidad ng tao. And hindi rin po ito pwedeng pilitin, hindi rin pwedeng gayahin. Again, ang Espiritu ang nagpapasya kung ano ang pinakamainam para sa bawat mananampalataya, para sa bawat Kristiyano at para sa kabuuang ikabubuti ng iglesia. Dapat nating tanggapin ng may pagpapakumbaba yung kaloob na ibinigay sa atin. At gamitin natin ang mga kaloob na yon ayon sa layunin ng Espiritu. Hindi ito tungkol sa gusto ko o kaya tungkol sa kagustuhan mo
No? Hindi ito tungkol sa gusto natin at kagustuhan nating mga tao, kundi tungkol ito sa kalooban ng Espiritu, ayon sa pasya ng Espiritu. Yung spiritual gifts po, laging ibinibigay hindi para sa personal na kapurihan at kapakinabangan ng tao, kundi po para sa ikalalakas ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, matapos nating pag-aralan na ang mga kaloob ng Espiritu ay galing sa iisang Diyos, pinakikilos ng iisang Espiritu, at ipinagkakaloob ayon sa kanyang kalooban, hayaan po nating tapusin itong ating pag-aaral ngayon sa isang napakahalagang paalala mula naman kay Apostol Pedro. Basahin po natin ang unang Pedro, chapter 4, verse 10. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Muli po, ang ibig sabihin nito sa atin, walang Kristiyanong walang kaloob. Walang Kristiyanong hindi nakatanggap ng kaloob. At kung tayo at binigyan ng kaloob at natuklasan natin yon, hindi yon para itago lang natin. And hindi rin yon para ipagmalaki natin. Or kaya, hindi yon para gamitin natin para sa pansariling kapakinabangan. Ang bawat kaloob na ipinagkaloob sa atin, ay ipinagkatiwala yan sa atin para ipaglingkod bilang mabubuting katiwala. Ang kaloob na mayroon ka, anuman yan, hindi yan aksidente. Hindi rin yan kaprasong talento lamang, kundi ang kaloob na mayroon ka ay bahagi yan ng masaganang biyaya ng Diyos. At sa ating pagtatapos nga po, sa patuloy na pagsusuri natin sa ating mga sarili, ang tanong na iiwanan sa atin ay ito: ano ang ginagawa ko sa kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa akin? Ano ang ginagawa mo sa kaloob na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Mga kapatid, nakamasid ang Diyos. Binabantayan hindi lang ang kaloob, kundi yung ating pagiging katiwala. Tayo po ba ay mabubuting katiwala ng mga kaloob? At ang mabuting katiwala po, nakikita sa dalawang bagay: tapat na paglilingkod at puso para sa kapwa. Yan ang mabuting katiwala. Kung tayo po pinagkalooban para magturo, gamitin natin yan. Magturo tayo. Kung pinagkalooban tayo para magbigay, magbigay tayo. Kung pinagkalooban tayo ng kaloob para magpalakas ng loob ng iba, maging daluyan tayo ng pag-asa. Kung pinagkalooban tayo para maglingkod, huwag tayong maghintay ng papuri ng ibang mga tao o kaya palakpak ng ibang mga tao. Kung pinagkalooban tayo para maglingkod, maglingkod tayo. Dahil ang Diyos na nagbigay, siya rin pong magbibigay ng gantimpala. At paalala nga po na ang kaloob ng Espiritu, hindi lamang yan kapangyarihan, kundi yan ay tungkulin. Hindi lamang din yan pribilehiyo lang, kundi ito ay pagsamba. At hindi lamang para sa individual ang kaloob ng Espiritu. Ito ay para sa katawan, sa buong katawan ni Kristo. Mga kapatid, matapos nating pag-aralan ang iba't ibang kaloob, ang hamon sa atin ay hindi lamang malaman yung mga kaloob na yon, kundi gamitin natin ito. Kaya naman po, habang tayo ay patuloy na lumalakad at patuloy po tayong naglilingkod bilang katawan ni Kristo, bilang iglesia, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ang pakiusap at nawa po, ang panalangin ng bawat isa sa atin ay maging ganito: Panginoon, gamitin mo ang kaloob na ibinigay mo sa akin para sa iyo, para sa aming kapwa, at para sa ikalalago at sa ikatitibay
ng iyong iglesia. Nawa po, no? Yung maging panalangin ng bawat isa sa atin ay maging ganyan. At kapag ganyan po yung puso, kapag ganyan yung panalangin ng bawat isa, na handa tayong mag-alay at handa tayong maglingkod, alam niyo po ba kung anong uri ng iglesia makikita natin? Makikita natin ang isang iglesyang buhay. Isang iglesyang nagkakaisa, lumalago, at pinagbubuklod ng iisang espiritu. So, kumilos po tayo mga kapatid, bunga ng ating pananampalataya, gamitin po natin ang mga tinanggap nating mga kaloob. Magpatuloy sa paglilingkod at ialay ang sarili sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa biyaya ng Kanyang salita. Hanggang dito po ang ating aralin. Nawa ay nanginabang ang bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.